Hello guys! Today gagawa tayo ng Vietnamese dishes. So ito naman yung ating sibuyas, luya at yung ating shallot ay piprituin lang natin sa isang kawali na walang mantika. So ganyan na magiging itsura niya. Hanggang mangitim siya guys. Kasi kailangan natin makuha yung aroma ng ating sibuyas. Then ito rin ating mga spices ay kukunin din natin yung aroma niya. Ilalagay lang natin sa kawali na walang mantika. At yan, papalabasin din natin yung aroma niya. So, mga ilang minuto lang niya, mga 5 minutes na mahina-mahina ang apoy. Yun nga pala yung cinnamon, star anise, coriander seed, at meron pang isa kalimutan ko guys. So, ilalagay ko lang dyan sa ating video kung ano yung mga pangalan niya. So, yan, babalatan na natin yung ating sibuyas. After siguro mga 10 minutes din yan itong hinayaan na masunog, yung parang maro-roast yung sibuyas, luya, tsaka yung shallots. And then, yung ating isang buong manok ay lalagyan natin ng tubig, kasama natin yung mga sibuyas, shallot, tsaka yung luya. And then, itong ating rock sugar. Tapos, papakuluan natin siya ng mga 5 minutes lang, and then, ilalagay natin sa lower fire yung ating yung pinakamahinang apoy lang. And then, lalagyan din natin siya ng chicken paste o yung pwede nating chicken powder, and then konting asukal. Then after nyan ay ito ay ilalagay naman natin sa isang bag. So yung bag na yan ay para sa soup, at tatali natin maigi para hindi siya sumama doon sa pinakasabaw kasi ilalagay natin yan mamaya. So yung nga palang ating pinapasulak-sulak o pinapakulo-kulo na manok ay 1 hour siya. Aalisin din natin yung mga dumi sa ibabaw. So, kailangan yung apoy niya pinakamahina lang guys. Pinaka low fire. And then, 1 hour siyang papakuluan ng ganyan. Mahinang-mahina kasi hindi pwedeng ma-overcook yung manok. So, nakita nyo naman parang bumubula-bula lang ng bahagya. Tsaka nilagay ko sa pinakamababang temperature o yung setting itong ating kalan. Then, 1 hour after nyan ay ilalagay naman natin yung pinaka seeds, yung mga spices na ating ni-roast kanina sa kawali. And then, 30 minutes naman din siyang papakuluan ulitin niya ng mahinang apoy. So, meron din pala tayong gagawing isa pang recipe na Vietnamese spring roll. So, ito, nilagyan ko na pala siya ng patis, tsaka konting paminta. So, kayo na ang bahala magtimpla ng alat. So, dito ay papakita ko sa inyo yung isa namang recipe. Bali, sinet ko muna ng 30 minutes itong aking timer. And then, nag-proceed tayo doon sa ating isa pang recipe na Vietnamese spring roll. So, si Kulit nga pala ang aking katulong dyan. Pero actually, siya lahat ang pinagawa ko dito sa spring roll kasi gusto ko talaga na siya ang gumagawa dahil nawiwili siya pag nagawa siya ng mga spring roll. So, natutuwa yung alaga ko kasi feeling niya galing-galing niya nang gumawa. So, ito nga pala, hindi pa pala tayo pupunta doon sa spring roll natin. So, hinintay na natin pala ditong maluto yung manok kasi kailangan siyang ilagay sa isang bowl na mayroong maraming yellow at siguro mga 10 minutes para lang mawala yung yung init niya kasi para mag-stop yung cooking time niya. Ito yung after 1.5 hour na siya ay pinakuluan ng mahinang-mahina. So, ito na yung ating spring roll. So, nag-ready tayo dito ng isang slice ng pork belly. Then, nilagyan natin siya ng konting asin at yung sibuyas. So, ito na nga pala yung mga gagamitin natin sa spring roll at dun sa ating soup. So, ayan. Multitasking na tayo. Ito nga pala yung atchoy o yung toge dito. Ganyan kalalaki yung atchoy dito, yung toge. Lalagay din natin yan sa ating soup. So, ito naman yung ating gagamiting noodles. Thai noodles. At ito yung pinaka-wrapper ng ating spring roll. So, ito na. Bali, ito yung noodles na to guys ay Thai noodles din yan. And then, inassemble na ni Colette. Nilagyan niya ng hipon, mango, at yung lettuce.
Then, meron din kaming nilagay na avocado dyan, pero hindi na rin niya yata sinama. Yun nga pala yung baboy na kaninang pinakuluan natin ng 20 minutes. Ini-slice din namin siya ng manipis. Yan yung isasama natin sa loob ng ating spring roll. So, pwede rin chicken ang ilagay natin dyan. So, ganyan nga pala yung ginawa ni Kuya dyan. Willing-willing siya pag yan ang ginagawa naming recipe. Gusto niya siya ang mag-a-assemble. So, ako naman ay binibidyoan ko lang siya. So, ayun nga pala ang paglalagay niya. Lettuce muna, and then yung pork belly na inano natin, pinakuluan kanina, and then yung mangga na hinog, tapos yung noodles, and then sa ibabaw dapat lagi yung ating pinakuluang hipon. So, kasi yung hipon na yan, guys, naluto na ni amo ko nung umaga pa lang. So, di na namin napakita sa inyo. Siyempre, alam nyo na naman paano papakulo yan. Mga 10 minutes lang. Pakuloan nyo lang siya, and then babalatan, and then gagayatin sa dalawa. So, ayan. Baling ginawa ng alaga ko, tag-tatlo kaming spring roll dyan, bawat isa. So, 12 lahat yung ginawa niya. So, diba guys, nakakatuwa yung alaga ko. Magaling na magluto. Magaling na rin magluto. Magaling na rin magawa ng mga ganyan mga klaseng pagkain. So, ito na nga pala yung noodles na gagamitin natin. Colorful siya. Galing pa yan ng Vietnam, inuwi nila. So, ito, lalagyan natin siya ng mga gulay. Yan yung coriander or yung parsley. And then yung chong o kaya yung spring onion. And then, lalagyan niya na dyan yung ating toppings na shredded na chicken. Yung nga pala ating chicken kanina guys na nasa yellow ay isi-shred natin ng maliliit. So, yan yung gagamitin natin dito sa ating Vietnamese noodles. So, ayan. Pinalagay ko na rin yung extra na excess na baboy na hindi nagamit doon sa spring roll. Tapos, ang ginawa niya, yung achoy o yung toge ay binlodge niya lang sa kumukulong soup. Yung soup na yan, guys, yung pinagpakuluan natin ng manok. So, ayan na nga, guys. Diba? Nakakatuwa. Yan po yung aming dinner nung nakaraang araw. So, hindi ko na alam kung anong araw namin yung niluto. Parang Martes yata kasi bumalik sila ng Thursday, and then ginawa namin yan the next week. So, ayan. Diba? Nakakatuwa, guys. So, siguro, kung kayo may alaga kayong batang babae dito sa Hong Kong at gusto nyo rin matuto, pwede nyo siyang i-train sa mga ganyan simpleng mga pagkain. Basta naka-supervise kayo at binabantayan nyo. Lalo na kung mayroong mga tulad niya mainit na sabaw. So, ayan na nga guys. Ayan yung para sa akin. Ako na ang nag-assemble o nag-ayos ng aking para sa akin na noodles. So, yan, nilagyan ko siya ng maraming sabaw at nilagyan ko rin yan ng sili. So, yun lang para sa ating video for today. Nilagyan ko pa rin pala siya ng basil. Ayan. Kasi syempre, masarap yan pag may basil leaves. So, salamat ulit sa panonood. Hope you liked my video for today, guys. Kain po tayo. Thank you for watching. See you on my next vlogs. Bye-bye. Please like and subscribe. Follow nyo naman po ako sa aking FB page.